Kapag tumanggi ang kapatid mo, hindi ibig sabihin wala na siyang malasakit. Masakit kapag lumapit ka sa kapatid mo, tapos tumanggi siya. Pero tandaan natin, baka kapos din siya. Baka sakto lang yung pera niya para sa pagkain, gamot, renta, bills, at para sa sarili niyang pamilya. Baka may utang din siyang hindi niya lang sinasabi. Baka may emergency fund din siyang ayaw niyang galawin kasi nasubukan niya nang nawalan tapos walang sumalo. At baka pagod na rin siyang maging taong laging inaasahang merong solusyon. Minsan kasi dahil may trabaho ang kapatid natin, iniisip agad natin na may pera siya. Dahil nakakapag-post siya na kumakain siya sa labas, iniisip natin na kaya niyang magpahiram. Dahil may bagong gamit siya, parang wala na siyang karapatan tumanggi. Pero ang hindi natin alam kung gaano niya ba katagal yun pinag-ipunan. Hindi natin alam kung ilang beses niyang ipinagpaliban yung mga sarili niyang gusto at luho. Hindi natin alam kung may mga tao din bang nakasandal sa kanya. At hindi rin natin alam kung ilang beses na nga ba siyang tumulong hanggang siya na rin yung maubusan. May mga kapatid na tumatanggi, hindi dahil madamot sila. Tumatanggi sila dahil ayaw nilang mangutang para lang may maibigay sa atin. Tumatanggi sila dahil natuto na silang magtakda ng hangganan. Tumatanggi sila dahil may sarili silang anak, asawa, bahay, pamilya na kailangan ding protektahan. Masakit marinig ang salitang wala akong maibibigay. Pero hindi sana yon ang maging dahilan para kalimutan yung mga panahong nandyan sila. Huwag ka agad magtampo. Huwag agad magsabi sa ibang mga kamag-anak na nagbago na siya. Huwag gawing sukatan ng pagmamahal ang isang beses na pagtanggi. Dahil hindi lahat ng tulong ay tungkol sa pera. Baka hindi siya makapagpahiram ng pera pero kaya kanyang tulungan maghanap ng trabaho. Baka hindi niya kayang bayaran yung mga kailangan mo pero kaya niyang ihatid at bantayan ng anak mo sa school. Kaya kanyang samahan sa ospital tuwing check-up mo at kaya kanyang tulungang mag-isip ng paraan. At kung wala talaga siyang maibigay sa mga pagkakataong yun, respetuhin mo pa rin siya. Ang kapatid ay kapamilya at hindi siya bangko na kapag kailangan mo, meron kang mailalabas. May karapatan din siyang mapagod. May karapatan din siyang unahin muna ang sarili niyang tahanan. May karapatan din siyang magsabi ng hindi, nang hindi niya pinaparamdam sa ibang tao na masama siya. Ang tunay na pagmamahalan ng magkakapatid ay hindi nasusukat sa pagtanggi at sa pagpayag. Nasusukat din iyon sa kakayahan nating umunawa kapag ang sagot nila ay pagtanggi. Dahil minsan ang kapatid na hindi nakatulong ngayon ay siya rin pala yung kapatid na ilang beses na tahimik na nagsakripisyo para sa atin noon. Huwag mong burahin ang lahat ng kabutihang nagawa ng kapatid mo dahil lang sa isang pagkakataong wala siyang naibigay sa'yo.